Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Jamal Murray ay may kaso nga bilang ang best player sa history ng NBA na hindi pa nagiging parte ng All-Star Game. Sila nga ni Nikola Jokic ang arguably best duo o 1-2 punch combo sa NBA ngayon. Ganun pa man, lahat nga ng awards ay napupunta kay Nikola Jokic na sinasabi ng madami bilang ang best player in the world ngayon, and rightfully so. Deserve nga ni Jokic maging 2-time, maybe 3-time MVP. Deserve niya nga na maging West Finals and Finals MVP. Deserve niya din na maging starter sa All-Star Game palagi. At deserve niya na maging parte ng mga All-NBA teams. Ngunit alam nga nating lahat na kung gaano kaimportante si Jokic sa Denver Nuggets ay ganun din si Jamal Murray. Ganun pa man, unlike Joker, si Murray nga ay never pa naging All-Star. Naging parte ng All-NBA teams. Nanalo ng kahit na anong klase ng MVP award. At hanggang kasama niya nga si Jokic sa isang team, most likely ay hindi talaga siya magwawagi ng MVP. Subalit ayon sa sikat na analyst Chris Broussard, kapag nagkampiyon ulit umano ang Denver Nuggets ay Hall of Famer na dapat si Jamal Murray. Kung titingnan natin ang accolades and awards ay malabo nga ito. Mas maganda pa ang resume sa kanya ni Robert Horry na 0 All-Stars and All-NBA selection ngunit may 7 singsing. Subalit kung eye test ang pag-uusapan, walang duda na mas magaling siya sa ibang mga players na nasa Hall of Fame, lalo na't sobrang ang inaangat niya ang kanyang level of play tuwing playoffs. At kung clutch ang pag-uusapan, ay Lakers nga mismo magsasabi sa iyo na nasa level ito nila Damian Lillard bilang mga player na ayaw mong makahawak ng bola sa clutch moments kung ikaw ang opposing team. Kayo ba mga kaibigan? Sa palagay nyo ba ay Hall of Famer si Jamal Murray kapag nagkampiyon ulit ang Denver Nuggets ngayon? Habang pag-usapan naman natin si Tyler Herro at Austin Reeves, ang dalawang player na ito ay nakukumpara ng mga fans dahil sa kanilang ambag sa kanilang mga team at sa kanilang sahod. Unahin natin si Tyler Herro. Siya ay nagtatala ng 20.8 points, 5.3 rebounds, and 4.5 assists per game on 44% shooting sa field bilang ang number 1 or number 2 option ng opensa ng Miami Heat. Habang si Austin Reeves naman ay 16 points, 4.4 rebounds, and 5.5 assists per game on 48% shooting sa field bilang ang third or fourth option ng opensa ng Lakers. So lamang nga ng konti sa puntos si Herro at lamang naman sa efficiency si Austin Reeves. Ngunit ito nga malaking pinagkaiba ng dalawang player na ito. Si Herro ay may kontrata sa Miami Heat na 4 years 120 million. Habang si Reeves naman sa Lakers ay meron siyang 4 years 54 million contract. Mahigit kalahati nga ang pinagkaiba. At oo nga pala, ngayong season ay naglaro si Tyler Herro ng 42 games, habang si AR-15 naman ay kompletong 82 games ang nilaro niya sa regular season na ito. Although both players nga ay napauwi na sa first round ng playoffs, coincidentally parehong 4-1. Sa ngayon nga, dalawang players na ito ay inaasahan na muling mapapasama sa mga trade rumors, lalo na't maagang napauwi ang kanilang mga kupunan at inaasahan na maghahanap ito ng mas consistent and established na third star. Si Austin Reeves nga ay 25 years old at si Tyler Herro naman ay 24 years old. Kung ikaw ay isang GM ng isang team, considering ang kanilang mga sahod, sino bang mas gugustuhin mo na maging parte ng team mo? At overpaid ba si Tyler Herro o sadyang underpaid lamang si Austin Reeves?